Hinihintay ni na Ash, Brock, at Max si May sa daungan para makasakay na sila sa barko patungong Evergrande City, kung saan sasali si Ash sa Hoenn League. Habang nasasabik si Ash para sa paligsahan, nag-aalala naman si Max dahil masyado nang nagtatagal si May. Pinaalalahanan siya ni Brock na hindi na nakikilala ng mga babae ang oras kapag namimili sila. Dumating si May nang may pananabik at ibinalitang nakakuha siya ng mga tiket sa eroplano patungong Evergrande City. Makalipas ang ilang sandali, lumipad na sila at labis na natuwa dahil sila lang ang sakay ng isang marangyang eroplano. Habang iniisip ni May na senyales ito na magiging isang top coordinator siya, masaya naman ang iba na makararating sila sa lungsod ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Sinabi sa kanila ng host na may pagbabago sa kanilang ruta at papunta na sila ngayon sa base ng Team Rocket. Ang host ay si Jessie at ang mga piloto ay sina Meowth at James. Napagtanto ni May na sinadya ng tatlo na ipanalo siya sa raffle para makuha niya ang mga tiket. Pinindot ni James ang isang buton na nagpagana sa safety mechanism sa mga bida na pumigil sa mga ito na makakilos. Gagamit sana si Pikachu ng Thunderbolt, ngunit bago pa man niya magawa ito, nakulong na siya sa isang bola na hindi tinatabla ng kuryente. Sinabi sa kanila ni Jessie na ginastos niya ang lahat ng pera nila para rito at ibinenta pa niya ang koleksyon ng mga tansan ni James. Naiyak si Meowth nang mapagtanto na nagastos na pala ang perang inipon nila sa pagkain lamang ng berry ng isang taon, habang labis naman na nagalit si James dahil ibinenta rin ni Jessie ang koleksyon niyang tansan. Tumayo si James upang sigawan si Jessie, kaya nawala ng kontrol ang eroplano at nagsimulang bumagsak. Nabawi ni na Meowth at James ang kontrol sa eroplano, pero nagsimula na naman itong bumagsak. Tinanong ni James si Jessie kung gaano karaming gasolina ba ang binili niya. Itinuro ni Jessie ang isang tangke ng gasolina na halatang hindi sapat para sa buong biyahe. Habang bumabagsak ang eroplano, sinabi ni May na ito na ang katapusan niya, bagaman sinabi ni Ash na huwag muna silang sumuko dahil may pag-asa pa. Nang mahawi ang mga ulap, nakita ng Team Rocket ang isang nag-iisang isla, kung saan sila gumawa ng isang marahas na paglapag. Dahil sa paglapag na ito, natanggal ng mga bida ang safety mechanism at lumabas ng eroplano. Nang sandaling iyon, nakita ni Max ang isang Venonat, ngunit nagsimula itong magsalita na labis na ikinagulat ng lahat. Ang mukhang Venonat ay isang tao na nagngangalang Robin na nagpapasalamat dahil dumating sila upang tulungan siya. Tinawag siyang makasarili ng Team Rocket at sinabing na stranded din sila roon. Sa loob ng isang kuweba, habang kumakain ng mga berry ang Team Rocket, ikinwento sa kanila ni Robin ang kanyang karanasan. Isa siyang salesman na naglalakbay sa isang barko at bumibisita sa maraming lungsod. Gayunpaman, pinalubog ng isang bagyo ang barko, at ang lahat maliban kay Robin ay sinwerteng makatakas. Gayunpaman, si Robin ay iniligtas ng isang whalmer at dinala sa isla, na pinangalanan niyang Whalmer Island. Naisip ng mga bida na mahirap sigurong mamuhay mag-isa, ngunit sinabi ni Robin na hindi naman, dahil marami siyang mga berry at Pokemon na kasama. Lumabas mula sa tubig ang whalmer, na siya ring nagligtas kay Robin. Nagunat ang Team Rocket at sumisid sa tubig, upang lumangoy palayo sa isla. Gayunpaman, nahila sila sa isang alimpuyo, pero buti na lang ay nailigtas sila ng whalmer. Sinabi sa kanila ni Robin na napapalibutan ng mga alimpuyo ang isla, minsan na siyang sumubok umalis sakay ng isang balsa kasama ang kanyang whalmer, ngunit nawasak ito sa loob lang ng ilang segundo. Nainis sa kanya ang Team Rocket dahil hindi niya ito sinabi ng mas maaga, at mas nainis pa ito nang ipaalala niya na siguradong nakaranas din sila ng malalakas na hangin sa himpapawid habang papunta roon. Napagtanto ni na May at Max na hindi makakarating ang mga barko sa islang ito, at naisip na mananatili na sila rito habang buhay. Nalungkot ang Team Rocket dahil hindi sila sanay sa buhay sa kagubatan. Nadismaya si Ash dahil hindi na rin siya makakasali sa Hoenn League. May naisip na paraan si Brock, at ito ay ang gawing barko ang bumagsak na eroplano. Iminungkahi niya na maaari nilang gamitin ang kanilang mga Pokemon bilang mga kasangkapan, habang iminungkahi naman ni Robin na gawing gasolina ang mga puno para sa barko. Wala nang paligoy-ligoy pa, nagtulungan ng lahat sa pagbuo ng barko para makaalis, binago ng mga tao at Pokemon ang eroplano, at gumamit din sila ng langis ng niyog bilang gasolina. Habang kumukuha ng mga gulay ang Team Rocket, nakaramdam ng saya si James, na labis na ikinainis ni Jessie, dahil kailangan nilang makipagtulungan sa mga bubuwit. Nagsimulang mag-isip si Meowth, at naisip niyang maaari silang sumakay sa barko nang hindi kasama ang iba, dahil sa oras na mabuo ang barko, maaari nilang nakawin ang mga Pokemon ng lahat at maglayag palayo. Nagustuhan ni na James at Jessie ang ideyang ito dahil makukuha nila ang kanilang promosyon sa sandaling makarating sila sa HQ ng Team Rocket. Pagsapit ng gabi, tapos na ang lahat sa paggawa sa barko, at naghapunan sila. Ngayon lang naisip ni May na palabasin si Munchlax dahil nag-aalala siya kanina na baka kainin nito ang mga niyog na para sa paggawa ng gasolina.
Akmang kakainin na ni Munchlax ang pagkain ng lahat, kaya agad itong hinagisa ni Max ng Pokeblock para mabusog na ito. Sinabi ni Max na sana ay makaalis na sila sa isla bago pa sila maubusan ng mga Pokeblock, ngunit may tiwala sina Brock at Robin na gagana ang kanilang plano. Kumain din ng Team Rocket at naging palakaibigan sa kanila, kaya nagduda sina May at Max sa mga ito. Pagsapit ng umaga, gumising ang lahat at nakitang nawawala si Robin. Kasama ni Robin ang Wailmer, sinasabi niya dito na kailangan na niyang umuwi at iwan ang isla. Pinuntahan ng mga bida si Robin, na nagkwentong bago siya mapunta doon, nagtatrabaho siya ng walang pahinga bilang isang salesman, ngunit sa pagtira niya sa isla ay natutunan niya ang tunay na kaligayahan sa buhay. Nabuo rin ang kanyang ugnayan kay Wailmer, kaya iminungkahi sa kanya ni Max na isama na lang niya si Wailmer. Nag-isip sandali si Robin, bago tumanggi, sa paniniwalang hindi magiging komportable si Wailmer sa isang malaki at maruming lungsod. Bigla na lang ninakaw ng Team Rocket si Pikachu gamit ang kanilang grappler at isinakay sa barko. Nang mapagtanto ng mga bida ang panlilinlang ng Team Rocket, gumamit si Pikachu ng Thunderbolt, ngunit hindi tinatabla ng kuryente ang hawla. Pinaandar ng Team Rocket ang makina at nagsimulang umalis, kahit na binalaan silang hindi pa handa ang barko. Tatawirin na sana nila ang mga alimpuyo, ngunit nang sandaling iyon, naubusan ng gasolina ang makina. Nasira ang barko at tumalsik ang Team Rocket at si Pikachu. Sumakay si Ash kay Wailmer upang bawiin si Pikachu, habang bumagsak sa tubig ang Team Rocket. Tumayo ang Team Rocket at sinisi ang mga bida sa palpak na barko. Inilabas ni Jessie si Suviper at inilabas naman ni James si Cacnea. Gumamit si Suviper ng bite at si Cacnea naman ay pin missile, bagaman kinontra ni Wailmer ang mga atake sa pamamagitan ng pagbuga ng tubig, na nagpabagsak sa dalawang Pokemon. Nagalit sina Jessie at James, kaya umatake muli sina Suviper at Cacnea. Kinuryente sila ni Pikachu gamit ang Thunder na nagpatalsik sa kanila sa tubig. Naisip ni Meowth na maaari nilang gamitin si Wailmer bilang transportasyon, kaya umakyat sila sa ibabaw nito, sa kabila ng babala ni Robin na masyado silang mabigat para kay Wailmer. Gayunpaman, nag-evolve ang Wailmer at naging Wailord. Nagulat ang Team Rocket, ngunit naisip nilang mas magagamit na nila ito ngayon bilang transportasyon. Gayunpaman, gumamit ang Wailord ng water spout mula sa butas nito na nagpatalsik sa kanila palayo. Walang pag-aalinlangan, dinala ng Wailord ang mga bida at si Robin patawid sa mga alimpuyo. Sa panghihikayat ni Robin, bumilis ang Wailord sa pagtawid sa mga alimpuyo, at winasak ang isang malaking alon upang makapagpatuloy. Pagsapit ng hapon, lumapit ang grupo sa isang barko, kung saan nakita nila ang isang kapitan at ang kanyang mandaragat. Sumampa ang mga bida sa barko, at nagpasalamat sa kapitan at mandaragat, na sinabing medyo nagulat sila nang makita ang grupo na sakay ng isang Wailord. Nagpasalamat din ang grupo kay Wailord sa tulong nito. Magpapaalam na sana si Robin kay Wailord upang pumunta sa lungsod, ngunit nagbago ang kanyang isip, tumalon siya sa ibabaw ni Wailord. Nagulat ang mga bida, ngunit sinabi sa kanila ni Robin na gusto niya ang Wailord at hindi na para sa kanya ang buhay sa lungsod, habang nasa isla naman ang lahat ng kanyang kailangan. Naintindihan ito ng mga bida, at kumaway na para magpaalam kina Wailord at Robin. Nakita ng mga bida na sakay ng barko, ang Evergrande City. Nasasabik na si Ash na makapasok sa Hoenn League, pero mayroon pa siyang isang linggo kaya plano niya itong gamitin sa pagsasanay. Sinabi ni May na kailangan niya ng pagkain ng kampyon, ang ramen. Naguluhan ang mga kaibigan ni May kung ano iyon. Sinusundan sila ng Team Rocket sakay ng submarino, bagaman pagod na sina James at Meowth dahil napakatagal na nila sa loob nito. Sinigawan sila ni Jessie na magpatuloy dahil makukuha na nila ang kanilang pinakamalaking tagumpay. Naglakad ang mga bida sa isang kalsada at hinanap ang tindahan ng ramen. Inilarawan ito ni May bilang isa sa mga pinakamagandang restaurant sa Hoenn, at bagaman hindi ito isang marangyang kainan, napakasarap naman ang pagkain. Ipinakita niya ang isang aklat na tungkol sa mga taong nagiging connoisseur para sa mga gourmet na pagkain. Masaya siya sa kaalamang matitikman niya ang isa sa mga pinakamasarap na pagkain sa Hoenn. Naglakad siya palayo at naiwang naguguluhan ng mga lalaki. Makalipas ang ilang sandali, sa isang eskinita, hindi nila nahanap ang restaurant na ito. Sinabi ni May sa kanila na ito ang Noodle Nosh, at iginiit na sa simpleng paglilibat lamang ay makakahanap pa sila ng ibang mga tindahan. Sinabi ng kanyang mga kaibigan na walang anumang makikita sa mga kalsada. Pinagmasdan sila ng isang grupo ng Murkrow, at nang kunin ni Brock ang aklat para basahin, kinuha ito ng isa sa mga Murkrow. Nagsimula silang take ng iba pang Murkrow, kaya gumamit si Pikachu ng Thunderbolt upang itaboy ang kawan. Gayunpaman, mas maraming Murkrow ang sumugod, kaya inulit ni Pikachu ang kanyang atake, ngunit wala itong bisa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang Meowth na nakasuot ng sombrero at bota, ang kinalmot ang mga Murkrow.
Dumating ang trainer nito at inutusan itong gumamit ng Fury Swipes na pumilit sa mga Murkrow na magsilayas. Nagpasalamat ang mga bida sa kanilang tulong. Napansin ng lalaki ang aklat ni May at napagtantong papunta rin sila sa Noodle Nosh. Kinalaunan, sa loob ng restoran, nagkomento ang lalaki kung gaano kaliit ang mundo dahil siya, tulad ni Ash, ay nagpaplanong sumali sa Hoenn League. Binanggit niyang magkaribal na sila ngayon na kinumpirma naman ni Ash. Sinabi ng mga bida sa lalaking si Tyson na napakagaling ng pagkakasanay sa kanyang Meowth. Napansin ni Tyson na kinakain ng kanyang Meowth ang Pokemon food. Sinabi niya kay Brock na isa siyang magaling na kusinero dahil napakamapili ng kanyang Meowth pagdating sa pagkain. Ipinaliwanag ni Tyson na sapat na ang lakas ng kanyang Meowth upang mag-evolve at maging Persian, ngunit masyado itong matigas ang ulo para gawin iyon. Naniniwala si Tyson na maswerte si Ash dahil nagkaroon ito ng kaibigang Pokemon breeder na tulad ni Brock. Kinumpirma ito ni Ash at idinagdag na isa ring magaling na kusinero si Brock na kinumpirma naman ni May at Max. Naisip ng grupo na maaari nilang imbitahan si Tyson upang matikman nito ang luto ni Brock. Sumagot si Tyson na naglalakbay siya para sa mga gym battle pati na rin sa pagkain tulad ng ginagawa ni May. Namangha si May na tiningnan si Tyson bilang kanyang soulmate at naisip na dapat silang magsulat ni Tyson ng isang aklat ng gourmet. Nagulat si Tyson at kinakabahang idinagdag ni Max na mahilig lang talaga si May sa pagkain. Pagkatapos kainin ni Tyson ang kanyang pagkain, nagpanik siya nang makita kung anong oras na. Agad siyang lumabas ng restaurant at nagmadaling hinimok si Meowth na tumakbo patungo sa Pokemon Center. Habang tumatakbo, sinabi niya sa mga bida na kailangan niyang hawakan ang selo. Napagtanto ni Max na siguradong iyon ang maalamat na selo na naglalaman ng apoy ni Moltres. Idinagdag ni Brock na iyon ang perpektong paraan para sindihan ang torch ng Pokemon League at ipinaliwanag ni Tyson na isa siya sa mga torch runner. Doon, naghihintay sina Officer Jenny, Nurse Joy, Charles Goodshow, at marami pang ibang tao. Tiniyak ni Nurse Joy kay Charles na paparating na ito habang inihahanda naman ni Jenny ang kanyang mga tauhan. Narinig ito ng Team Rocket na alam na ang apoy mula sa selo ay nagmula kay Moltres. Napagtanto na ni James kung ano ang ibig sabihin ni Jessie sa loob ng submarino, plano nitong nakawin ang selo at ibenta ito sa mga kolektor. Naisip ni Meowth na baka bigyan sila ng promosyon ng kanilang boss kung ibibigay nila sa kanya ang apoy dahil makakahanap ito ng paggagamitan nito, tulad ng pagluluto ng tanghalian, paggawa ng kape, o pagpapainit ng kanyang jacuzzi. Sumakay ang mga opisyal sa kanilang mga sasakyan upang protektahan ang apoy. Natuwa si Charles na dumating sila sa tamang oras, gayon din si Tyson, na nagulat na handa na siya para sa kanyang misyon. Binati ni Ash at Brock si Goodshow, na natuwang makita ang mga matagal na niyang kaibigan. Naalala ni Max na si Goodshow ang pinuno ng Pokemon League, at nagtanong kung paano ito nakilala ni Ash at Brock. Binanggit ni Brock at Ash na naging mga torch runner din sila noon. Nakilala ni Goodshow si May dahil nakita niya ito sa TV broadcast ng Grand Festival. Idinagdag niyang syempre magaling talaga ang anak ni Norman na labis na ikinatuwa nilang dalawa ni Max dahil kilala niya ang kanilang ama. Nagsimula na ang seremonya kung saan dala ni Tyson ang selo kasama ang kanyang Meowth sa kanyang tabi. Nakita ng Meowth ng Team Rocket ang isa pang Meowth at naisip na nandyan din sana siya kung mayroon siyang ganoong damit. Gayunpaman, sumama siya kina Jessie at James upang simulan ang kanilang plano. Pinag-uusapan ng mga bidang pumunta sa stadium nang dumating ang limousine ni Goodshow at alukin sila nitong sumabay sa kanya. Namangha ang mga bida at tinanggap ang alok ni Goodshow. Makalipas ang ilang sandali, itinuro ni Goodshow ang stadium, isang malaking hanay ng mga gusali na may sariling Pokemon Center. Ipinaliwanag ni Goodshow na doon sila makakahanap ng mahalagang impormasyon at pinayuhan ni Brock si Ash na magparehistro. Idinagdag din ni Goodshow na mayroon silang iba't ibang tindahan na naghikayat kay Max na bumili ng mga souvenir. Si May naman ay gustong kumain kahit na kumain na siya dahil nabanggit sa kanyang aklat ang masarap na strawberry cream pie. Nakita ni Max na tama siya at nagsimula ng tumunog ang kanyang tiyan. Sa Pokemon Center, inirehistro ni Nurse Joy si Ash para sa Hoenn League Championship. Namangha si Max sa guidebook kaya hinayaan siya ni Ash na basahin ito. Nagtaka si Ash kung nasaan si Brock na itinuro naman ni May na nasa langit na daw, nagpapasikat si Brock sa mga Nurse Joy at Officer Jenny hanggang sa hilahin siya ni Max palayo. Pinakiusapan ni Ash si Nurse Joy na tingnan kung nakapag-check-in na si Morrison. Sinabi ni Nurse Joy na hindi pa ito nakakapagrehistro na ikinabahala ni Ash at May. Nakita nila sa screen na nakapasok na si Tyson sa tarangkahan. Naisip ng commentator na siguradong matagal na nagsanay si Tyson para magdala ng selo, ngunit idinagdag ni Ash na hindi lang siya ang nagsanay. Nagulat siya kay Professor Oak na natuwang mabalita ang nakarating na si Ash sa Evergrande City.
Inalok ni Oak na ibigay kay Ash ang mga Pokemon na iniwan nito sa kanyang pangangalaga, ngunit tumanggi si Ash. Bagaman nauunawaan ni Ash na gusto rin ng kanyang dating team na lumaban, nagpasya siyang gamitin ang mga Pokemon na nakilala niya sa rehiyon ng Hoenn, dahil pinaghirapan ng mga ito na makuha ang kanyang 8 badge kaya karapat-dapat itong lumaban sa kompetisyon. Inamin ni Professor Oak na may kalamangan ng paggamit ng mga Pokemon na bihira sa rehiyon ng Hoenn, ngunit dahil nakita niyang buo na ang pasya ni Ash, susuportahan niya ang taktika nito. Ipinaalala ni Oak na patuloy niyang susuportahan si Ash, na nagpasalamat sa kanya, at nag-log out na si Oak. Biglang tumunog ang isang alarma na nagbabala ng isang emergency dahil may nagnakaw ng selo. Lumabas ang mga bida at nakasalubong si Tyson na kumumpirma sa masamang balita. Ipinaliwanag niyang kararating lang niya dala ang selo nang may makita ang isa sa mga Officer Jenny na isang Moltres sa kalangitan. Habang nakalingat ang lahat, kinuha ng isang Nurse Joy ang apoy at tumakas kasama ang nasabing Officer Jenny. Labis na nagalit si Tyson sa kanyang sarili dahil nanakaw ang apoy sa mismong harapan niya, ngunit ipinaliwanag ng mga bida na hindi niya ito kasalanan. Hindi nagtagal ay narinig nila ang dalawang Officer Jenny na hinahabol ang mga Peking Joy at Jenny. Gumawa ng isang mapanganib na pagliko ang isa sa mga Officer Jenny sa pamamagitan ng pagbilis sa mga bumper at tumalon upang pigilan sila. Gayunpaman, lumiko ang mga kawatan patungo sa bangin at tumalon sa lobo, na nagpakilalang sila ang Team Rocket. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt, ngunit nagbukas ng payong si Meowth at bumalik ang atake kay Pikachu. Ilalabas na sana ni Jenny ang kanyang Blastoise, ngunit binalaan siya ni Joy na baka mapatay nito ang apoy. Habang tinutukso silang lahat ng Team Rocket, inilabas ni Tyson si Metagross at pinagamit ito ng confusion upang hilahin ang balon pababa. Pinindot ni Meowth ang isang buton upang palakasin ang apoy ng balon at makatakas. Sunod sa payo ni Charles, inilabas ni Ash si Glalie, na gumamit ng Ice Beam upang pagyaluhin ang Team Rocket, ngunit nanatiling ligtas ang apoy. Tumalon si Ash sa balon at kinuha ang apoy, ngunit nang sandaling iyon, nakawala ang Team Rocket mula sa pagkayelo. Habang nag-aagawan ng magkabilang panig sa apoy, nahulog ito mula sa balon, kaya inihagis ni Jessie si Meowth upang kunin ito. Nakuha ni Meowth ang apoy, ngunit patuloy siyang nahuhulog sa karagatan kasama ang apoy na iyon. Tumalon ang Meowth ni Tyson at inagaw ang apoy sa Meowth ng Team Rocket na sinipa nito pabagsak sa lupa. Ngumiyaw ang Meowth ni Tyson na naintindihan ng Meowth ng Team Rocket na sinabihan siyang kaawa-awa nito, na ikinagalit ito. Sa katunayan, tinawag naman ni Meowth na isang cowboy complex ang suot ng Meowth ni Tyson. Habang patuloy na nakikipaglaban si Ash kina James at Jessie, hinamon ng Meowth ni Tyson ang Meowth ng Team Rocket na kunin ang selo. Medyo nagulat ang Meowth ng Team Rocket, ngunit sumugod ito gamit ang Fury Swipes, ngunit sumablay. Gumamit ang Meowth ni Tyson ng Iron Tail, na nagpatalsik sa Meowth ng Team Rocket, na sumigaw na hindi pa siya natatapos sa kanya. Tumalon si Ash mula sa lobo, at gumamit ng Confusion si Metagross upang ligtas siyang ibaba. Gumamit ang Meowth ni Tyson ng Thunderbolt, na nagpatalsik sa Team Rocket, na labis na nagulat na nakakagamit pala ng Thunderbolt ang Meowth. Kinalaunan, ibinalik ni Goodshow ang selo sa pedestal nito. Pinuri ni Goodshow sina Ash at Tyson para sa kanilang katapangan at mabilis na pag-iisip, at sinabing maaari nang magpatuloy ang kampyonato ayon sa plano. Inamin ni Tyson na magaling na trainer si Ash, at nasasabik na siyang makita ito na lumalaban sa kompetisyon. Ganoon din ang naramdaman ni Ash kay Tyson, at nangakong magkakaroon sila ng isang magandang laban na hindi nila malilimutan.